Tumaas ang pabuya ng pamahalaan. Sangtiyan naging dongbila at titulo ng tagapagtanggol ng bayan. Ang pamahalaan ay handang gumastos para sa kanya. Si Liwanag Mateo, hindi lang pinakamahusay na espadador, puno ng samahan ng liwanag, kundi sa ating malaya, Diyos ng sandata. Wala siyang pakialam sa mga yan. Siya noon ay napakagwapo at walang katapat. Balita ko, sa 2 taon ang nakalipas, pinaslang ang buong pamilya ng Diyos ng sandata. Pinatay lahat. Ang sanggol na anak niya lang ang nakatakas sa ilalim ng lamesa. Bago mamatay ang asawa niya, bili niya na layuan ang gulo at palakihin ng ligtas ang bata. Ang pagpanaw ng asawa niya ay nagbigay sa kanya ng pagsisisi at nagsawa siya sa gulo. Mula noon, wala nang balita tungkol sa kanya. Ako, si Liwanag Mateo, sisirain ang binti ko at nangangako hindi na makikisangkot sa gulo. Sana ang anak ko ay lumaki ng ligtas. Oo nga, lakas ng kultong itim ngayon, mahina ang sandatahan kung babalik siya. Tiyak na ibabangon niya ang dangal ng malaya. Tama. Sa tingin nyo, si Bayani Mateo, baka nasa paligid lang natin. Ingat! Sorry! Busit! Bulak ka ba? Sorry. Nagkamali lang si Tio. Lumayo ka! Huwag mo kong hawakan ng maruming kamay mo! Ama! Tama na. Hindi sinasadya ni Tio Kalabaw. Malas talaga. Bakit pinatira ni Tio ang mga hamak na alipin na tulad nyo? Linisin mo ang bibig mo! Akala mo ba, dahil magaling ka sa laban, kaya mo na akong apihin? Makinig ka, ikaw may inaman. Pero walang aral na walang kwenta. Marumi ang dugo mo. Sorry. Kasalanan ko to, Tio. Tumahimik ka! Pinastos na niya ako! Nagsusorry ka pa? Hamak na ariping. Pati puto ay malambot. Ulitin mo nga! Tama na! Bitawan mo ko! Kuya, nandito ang gobernador. Baka para sa pwesto sa pambansang paligsahan ng sandata. Kayo, linitsin nyo agad ang mga dumi rito. Pag binastos ang gobernador, kayo walang makakatagal. Sa paligsahang ito, may 8 pwesto ang mayapa. Ang unang 5 ay bas sa ranggo ng sentro, ang 3 pwesto. Ang 3 pwesto ay para suportahan ang sintong may ambag sa mayapa. Timog Katagalugan Sentro, si dating direkto Chen Zhenchuan sa Mayapa Sangdatahan ay may malaking ambag. Ang tulong na ito ay di ko malilimutan. Kung ang Timog Katagalugan Sentro ay magpapadala ng pinakamagaling, Timog Katagalugan ay di magpapahiya. Kasali na rin tayo. May pagkakataon na. Ito ang magandang pagkakataon para bawiin ang dangan ng ating sentro. Sandali, Gobernador. Tumutugon kayo sa alaala. Bilangguan namin kayo. Pero ang usaping ito, paumanhin sa pagiging prangka ko. Baka hindi ito nararapat. anong idea mo, Direktor Andres? Siya ang guna sa mayapa. Ang direktor ng Bulubunduking Lakbayang Sentro, si Andres Bundok. Mula nang mamatay ang dating direktor, ang Timog Katagalugan Sentro ay nasa hulihan sa 5 taon. Ang Enrico Pamana na kamao ay matagal ng luma. Director Andres, normal lang ang pagbagsak ng sentro. Bakit mo binabastos ang pamana ng ama ko? Bastos. Enrico Katagalugan, bayani ang dating direktor. Ginagalang ko siya.
taon. Pero ikaw, di mo kayang buhayin ng pamana. Isa kang walang kwentang anak. Tingnan mo ang mga disipulo mo. Kung hahayaan mo silang lumaban, ang pagtatawanan ay hindi ang Timog Katagalugan Sentro, kundi ang buong Mayapa. Tumahimik ka! Di ko hahayaang bastusin mo ang guro ko! Paolo! Anong gusto mo? Ako si Paulo, nangunggunang disipulo ng Timog Katagalugan Sentro. Haharapin ko ngayon si Direktor Andres. Kung manalo ako, hiling ko kay Direktor Andres. Wag! Pasensya na po, sorry po. Bata pa nga ako. Mahilig lang sa gulo. Uuwiin ko na siya. Biro ba to? Anak ng alipin. Karapat dapat kumatawan sa Timog Katagalugan Sentro. Humuwi ka! Maghugas ng banyera kasama ng tatay mo. Ano? Anak ng alipin? Di ko akalain. Ang Timog Katagalugan Sentro, ang pambatong disipulo, ay isa pa lang maghuhugas ng banyera. Kaya pala, kahit malayo, amoy, hamak na tao na agad. Umalis ka na ka! Huwag ka na mapahiya rito! Walang sinasanto sa paligsahan. Mga ordinaryong tao lang tayo. Payapan na lang. Buhayin ang pamilya. Buhayin ang pamilya. Tara, uwi na tayo. Ayoko! Pasensya na po. Katagalugan, nandito ako ngayon dahil sa pagkakaibigan namin ng ama mo at nagtiis pa ako ng pressure. Ngunit sa nakita ko, baka ako'y nag-abala lang. Director Andres. Pwede mo kong tawaging walang kwenta, pero ang ama ko ay matuwid. Di mo pwedeng apihin. Ano ngayon? Gobernador, mga kasamahan, ako si Enrico Katagalugan. kumakatawan sa Timog Katagalugan Sentro. Hahamunin si Direktor Andres. Mabuti, may tapang ka rin pala. Mula nang pumanaw ang dating direktor, ayaw kong makitang pagbagsak ng Timog Katagalugan Sentro. Kung matatalo mo si Direktor Andres, tiyak na ang pwesto sa pambansang paligsahan ng sandata, walang tututol ang mga nandito. Director Andres. Hali kayo. Kung maglalaro, malaki ang pusta. Anong ibig mong sabihin? Laban hanggang kamatayan. Ang matalo, sisirain ang lakas at di na babalik sa lungsod ng Mayapa. Director Enrico! Matapang ka ba? Sirain ng talo ang lakas. Mula ngayon, huwag nang babalik sa Mayapa. Director Enrico, matapang ka ba? Laban sa kamatayan. Baliw ka ba? Huwag magpadalos-dalos. Ang laban na to ay hindi lang tungkol sa galing, kundi sa buhay. Mahalaga man ang pwesto, pero kung buhay ang ipapusta, Baka. Gobernador, kung maliit ang pusta, paano mapapatunayan ang sinseridad? Kung sa inyo, may makakatalo sa tauhan ko, ang sentro nyo ang magre-representa ng Mayapa sa pambansang paligsahan. Si Andres ay walang tutol. Kung hindi, papatayin ko kayo. Si Ricardo Payapa yan. Sa ranking, 37th na malupit na tao. Bakit nasa ilalim siya ni Andres? 37th? Suicide kung lalaban tayo! Nakita ko ang laban nila ng berde mukhang mandirigma. Gamit ang kanyang palad, winasak ang lakas ng kalaban. Kaya si berde mukhang mandirigma naging lumpo. Mukhang wala ka ng balak kaming hayaang mabuhay. Ang mahina, tiyak natatamaan. Ituturing ko na lang na linis ko ang Mayapa para di na makialam ang mga walang kwenta at ipahiya ang Mayapa. Mukhang desidido si Director Andres na ipahinto ang Timog Katagalugan Sentro. Ano? Takot na ba sa laban sa kamatayan? Si Enrico, dati ay bayani rin.
Di inakala na ang anak niya'y duwag. Ang hina. Itinanghal ang Timog Katagalugan, sentro ng Mayapa. Ngayon, naging kahihiyan ng Mayapa, Sandatahan. Ang bawat pwesto ay napakahalaga at para sa mga sentro, ang tamang oras para sumikat. Bakit ang gobernador ibibigay ang pagkakataon? Sa mga mahihina? Dahil lang sa tatay niya? Paano na to? Mapapahiya pag di lumaban. Pag lumaban, ang sentro natin, katapusan na. Andres, sumusobra ka na! Ang dami nyo! Wala man lang ba kayong lakas ng loob? Kayo talaga. Nagagalit ako sa mga duwag na to. Pinahiya nyo ang Mayapa. Mga walang kwenta. Basta't buhay, may pag-asa pa. Halatang papatayin tayo. Ang asong sinipa sa kalsada, nagaangas at ngingipin. Pero kayo, nagtatago lang. Masahol pa sa aso. Sa Timog Katagalugan Sentro, may matapon pa ba? Wala ba kayong bayad? Ang tangal ng matandang direktor. Matandang direktor. Tanggap ko! Gusto niyong wasakin ang Timog Katagalugan Sentro? Dani niyo muna ang bangkay ko! Ang tapang ng atake ni Guro! Baka manalo pa! Oh, hindi tapang. Papida. Sinusubukan niya ang limitasyon nito. Wala pang kalahati ang lakas ni Ricardo Calderón. Anong pinagsasasabi mo? Guro! Ang galaw ni Director Enrico ay ang puro palabas ha. Ang sining ng kamao na yan. Pag ginamit ng dating direktor ay napakalakas. Bakit sa'yo ay napakahina? Guro! 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 Ang walang kwentang to, ang tigas ng katawan. Kahit siguro, di makatalo. Patay ang Timog Katagalugan Sentro. Ang hina pala. Kung sila lang aasa. Ako, Enrico Katagalugan, ay hindi walang kwenta. Isa pa. Ang sentro ba ay talagang masisira sa kamay ko? Guro! Guro! Patay. Kahit si Tio di makatalo. Huwag. Ayokong mawalan ng lakas. Huwag niyo kong sabihang ng api. Kayo, lahat kayo. Sabay-sabay, 10 tira. Sa loob ng 10 tira, kung may nakatayo pa, panalo kayo. Ako na! Di mo siya kaya. Tinuruan ako ni Guro. Utang na loob namin. Kung aatras ako, hayop na lang ako. May tapang pala. Sinong minamaliit mo? Malaki ang agwat.
Paolo! Teja! Bata pa siya. Kailangan bang gawin yan? Sino ba? Paano na? Paano na? Tio, sumuko na tayo. Nandyan ang gobernadora. Hindi nila pwedeng sirain ang lakas natin. Ikaw, huwag nang mag-atubili. Sumuko muna. Ingatan ng lakas. Enrico, tagapagmana! Kung susuko ka ngayon, di ba nakakahiya sa guro natin? Umahimik ka! Ikaw ang may gawa nito! Sige! Kung ayaw nyo. Ako na lang! Direktor Andres, patawarin niyo na po kami! Suko na po kami! Enrico Katagalugan, buksan mo ang mga mata mo tingnan. Ito ang mahal mong pamangkin, duwag at nagmamakaawa. Pinahiya mo ang pamilya, Enrico. Tama si Direktor Andres. Sige, ang lakas mo, di ko sisirain. Lino, sumuko na kayo. Para di natin sisirain ang lakas natin. Ikaw na lang! Duwag agad. Nakakahiya yan! Isa pa. Lino! Basura talaga. Sabay na. Di ko na kayo isa-isahin. Wag nang lumaban para sa tanggal. Maging lungpo pa. Sulit ba? Huwag makinig! Mga kapatid, malaki ang utang na loob natin sa guro. Tahanan natin ang sentro! Laban tayo! Para sa guro! Para sa sentro! Laban! Wag! Sugat! Wag! Wag! Baliw. Masyadong mahina. Chico! Ayaw na namin ng pwesto. Ang sentro, isasara na. Tama! Suko na! Dapat noon pa! Suko na kami. Palayain ang mga disipulo ko. Ako na lang ang sirain. Guro, huwag po tayong sumuko! Huwag po, guro! Papasalamat kayo! Suko? Direkta Enrico. Ang pusta sa labanang ito ay ang talo, sisirain ang lakas. Suko na kami! Bakit mo pa sila ubusin? Direktor Andres, Gobernador, pusta ko ito sa Timog Katagalugan Sentro. Ang sakit na yon ay para sa lunas, para sa kinabukasan ng Ngayapa Sandatahan.
Enrico. Enrico. Enrico, taga-pagamana. Sama. Masaya ako ngayon. Bibigyan kita ng tsansa. Director Andres! Kayo, sabihin nyo! Ikaw mismo ang pumutol ng ugat ng binti ng tiyo mo. Sa ganun, mapapatunayan mong kakampi ka ng mayapa sandatahan at di nasisirain ang lakas mo. Ayos ba? Ano? Ako? Di ko kaya! Kung ganun, pipiliin mo na tulad nila. Maging lumpo. Maging lumpo. Ako. Hayop ka na mas masahol pa sa hayop! Hayop! Di ka tao! Taksil! Pwe! Huwag nyo kong sisihin! Sisihin nyo ang sarili nyo na di kayo marunong mag-adjust. Timog Katagalugan Sentro, Mateo Calabao. Harapin mo ko, harapin mo ko. Timog Katagalugan Sentro, Mateo Calabao. Harapin mo ko. Mabaliw ka na ba? Di ka dapat nandito. Papatayin ka niya. Oo nga, Tio Kalabaw! Wala kang kinalaman! Takbo na! Pwede bang utusan rito? Utusan? Bahagi rin ng sentro. Dahil gusto mong mamatay, pagbibigyan kita. Gagamit ng sanga bilang sandata? Diyos ko! Paano siya mananalo? Tio, Kalabaw! Huwag ka magkumilit! Bumalik ka! Nagpapanggap na eksperto gamit ang sanga. Akala mo ba ikaw si Liwanag Mateo na pinakamagaling? Kahit si Liwanag Mateo pa, gamit ang yan, di mananalo sa tauhan ko. Simulang ang sibat. Kapatid ni Paulo, pag namatay ang tatay mo, kuya mo mababayan ng mahusay na kabaong. Sinabi ko na, huwag nang mapumilit! Pwedeng magpakilala. Kailangang pigilan ang enerhiya. 30% lang ang lakas. Ang bilis lumihis ng pilay na to. Instinto lang yan kapag nasa panganib ang pag-iwas niya. Basura talaga ang halimaw. Tama, bukod sa pag-iwas, wala siyang laban.
Payapa na tagaputol. Matindi ang lakas, pero mabagal ang ikot. Butas, nasa kaliwang tagiliran. Bawat pag-iwas niya, mukhang walang tiyak pero iwas sa mga halagang bahagi. Ang matandang to, tinatago ang lakas. Ama, huwag nang lumaban! Pakiusap, Ama! Bayani, Ricardo! Huwag nang maglaro! Patayin ang matandang pagong na yan! Malalantad ang pagkatao at lakas ko. Iiwasan ko ba? Ama! Ingat! Ama, ingat! Paulo. Paulo! Liwanag, mangako ka sa akin. Dalhin ang anak natin. Paulo. Paulo. Ako, si Liwanag Mateo, sisirain ang binti ko at nangangakong di na makikisangkot sa gulo. Sana ang anak ko ay lumaki ng payapa. Paano mo gustong mamatay? Bakit parang si Tio Kalabaw nagiba ng tao? Pahit ng puwersa, napakalakas. Kaya nito ang putulin ang bato. Hamak na utusan ka lang! Imposibleng salagin ang pahid ng puwersa ko! Sino ka ba talaga? Hindi ka karapat-dapat malaman. Di ako nananaginip, di ba? Di ako nananaginip, di ba? Si Tio Kalabaw, ang demonyong. Si Ricardo Payapa, tinapos gamit lang ang sanga. Mukhang simple ang bawat galaw, pero napakatalino ng anggulo. Magaling si Ricardo Payapa, napakabilis ng galaw niya, pero wala siyang magawa sa harap ni Kuya Kalabaw. Parang isang puting papel siya na tuluyang nilusob. Ang mas nakakatakot, ginamit lang ni Kuya Kalabaw ang wala pang 30% ng lakas niya. Si Ricardo Payapa sa harap niya ay parang isang bata lang. Martial arts pa ba to? Mahika na to! Imposible! Hamak na utusan lang siya! Anong maduming diskarte yon? Tio Kalabaw? Sino ba talaga ang taong yon? Ikaw. Sino ka pa talaga? Ikaw, sino ka ba? Isang simpleng sanga lang talaga. Ang lakas ng enerhiya niya. Hindi! Imposible! Sino ka ba talaga? Para saktan ng ganito si Ricardo Payapa. Sino ka ba talaga? Hamak na utusan lang siya. Sa Timog Katagalugan Sentro, utusan na naglilinis ng latrina ng higit 100 taon. Anong utusan ang makakatalo sa ika-27 na magaling na mandirigma?
Nagkataon lang to. Baka dahil marami ng kalaban si Ricardo Payapa, kaya sumablay siya. Tama, siguradong ganun yun. Walang silbi! Walang kwenta! Tumayo ka! Di mo man lang matalo ang isang utusan! Paolo. Pangako sa akin. Huwag mo kong ipaghiganti. Dalhin ang anak natin. Napayapa. Pangako. Di na ako makikialam sa gulo. Sana ang anak ko ay lumaki ng payapa. Ikaw ay isang bastardo na walang aral. May mababang dugo ka! Mga kapatid, malaki ang utang na loob natin sa guro. Ang sentro ay tahanan natin. Laban tayo! Maria, ang anak natin, ay parang ako noon. Paolo. Ama, ayos ka lang ba? Paulo! Gising ka na? Tinalo ni Tijo Kalabaw si Ricardo Payapa. Gamit lang ang sanga. Diyos ko! Di ko makapaniwala ang nakita ko. Salamat, kapatid Mateo. Di ko inasahan na ganyan ka kagaling. Huwag na magpaliwanag, kapatid Mateo. Ang pangtatago mo rito ay may mabigat na dahilan. Naiintindihan ko. Di ko inasahan na ang Timog Katagalugan Sentro ay may tagong galing. Nabigo ang aking mata. Dahil tapos ng laban, ipinapahayag ko. Teka lang! Kagalang-galang nga gobernador, di patapos. Salo man si Ricardo Payapa ay di ibig sabihin na talo na ang Bulubunduki Lakbayang Sentro. Anong ibig sabihin? Director Andres, bakit ka nagbago ng isip? Sa laban ng ito, walang patakaran na isang tao lang ang lalaban. Huwag isiping, dahil natalo si Ricardo Payapa, panalo na kayo. May isa pa akong tauhan. Si Ricardo Payapa sa kanya, di aabot ng isang atake. Buong Mayapa Sandata ay madudurog lang. Ang Bulugunduking Lakbayang Sentro nyo, may ganyang galing na tao? Puro yabang lang yan. Bungaya pa sandatahan, di makatalo. Nakatawag ka ba ng liwanag, Mateo? Matandang Sergio, narito na po kayo. Nais lang kayo ang lumaban. Pakisabay na po ang lumaban. Huwag niyo kong palampasin ang mga basurang ito ng Mayapa Sandataan. Kapangyarihan ng dakilang maestro. Hindi bababa sa ikawalo. Sa kaharian ng Walaya, wala pang 10 kilalang dakilang maestro. Sabi nila, ang lakas ng dakilang maestro ay kayang labanan ng isang bansa. Ang tiyak na mananalo sa dakilang maestro ay ang matagal lang nawawalang nasa labas ng ikasiyam na si Mateo, dakilang maestro. May alam din kayo. Tama. Si Matandang Sergio ay ikasiyam na dakilang maestro at siya'y huling disipulo ng Diyos ng Sandata, si Liwanag Mateo. Kailan pa ako nagkaroon ng disipulo? Di ko narinig na may huling disipulo ang Diyos ng Sandata. Ang tanda na niya, baka isa lang siyang manloloko? Lapastanan! Diyos ko! Ito ba ang disipulo ng Diyos ng Sandata? Paano pa ako ang Diyos ng Sandata mismo ang dumating? Eddie. Disipulo ba talaga siya ni Liwanag, Mateo? Tama. Para makuha siya, nagpakahirap ako. Namanahin niya ang 99% ng lakas ng liwanag na sibat. Madali lang kayo tapusin! Kaya pala ang lakas ng presensya niya. Wala nang takas ang Timog Katagalugan Sentro. Tiyo, siya ang disipulo ni Mateo, dakilang maestro. Baka sumuko na lang po kayo. Kahit magsama-sama tayo, di natin siya kaya. Director Andres, tapos na ang laban. Sa harap ng lahat, ang ginagawa mo, di ka ba takot
na pagtawanan ng mga bayani. Gobernador, ginagalang kita, kaya tinawag kitang gobernador. Huwag kang magyabang dito at nayon. Si matandang Sergio ang batas. Siya ang pinuno. Pag nagsalita ka pa, di na kita pagbibigyan. Director Andres, wala ka bang balak na bigyan kami ng pag-asa? May pag-asa naman. Kung kaya nyo, tawagin nyo si Liwanag Mateo. Tapos mananalo kayo, di ba? Oo, talaga? Oo, ganun. Tatanggapin ko. Tatanggapin? Sino ka ba para tanggapin to? Disipulo siya ni Mateo, dakilang maestro! Ipapahamak mo ba ang buhay nating lahat sa walang kwentang to? Sumuko na kayo ngayon at mangako na maging aso ng bulubunduking Lakbayang Sentro at palalayain ko kayo. Ayos ba? Sumuko. Ako, si Enrico Katagalugan. Mas gusto pang mamatay ng nakatayo kaysa mabuhay na nakaluhod. Di kami susuko! Salot ka! Paano mo kaya ang ikasiyam na dakilang maestro? Lumayas ka na! Ikasiyam lang. Tawag mo pa ang dakilang maestro? Ilang taon na walang nangahas sa harap ko na maging ganyan kagalit. Domeng, malalaman mo rin na ang pagsalita ng puro yabang ay mapapagbayaran ng buhay. Atay na! Di ako pwedeng mamatay. Di ako sasama sa kanila. Director Andres, napakatalino nyo! Tama po kayo! Dapat nang matapos ang Timog Katagalugan Sentro! Sumapi lang sa bulubundukin ang tamang landas! Ako ang unang ayaw sa kanila! Tanggapin niyo ko! Tingnan mo, Enrico Katagalugan! Sa sentro mo, may isang asong marunong sumunod! Tama po kayo, Director Andres. Sila, mga hangal na di marunong umintindi. Director Andres, binigyan nyo na sila ng buhay, pero gusto nila ng kamatayan. Enrico, tagapagmana! Tao ka ba ba? Nagpapakababa ka? Anong pinagkaiba sa pagtanggap ng kaaway? Nabulag talaga ako at pinuring kang kapatid. Pagtanggap ng kaaway? Nag-iisip lang ako. Mahal ko ang buhay ko. Anong mali sa ayaw kong mamatay? Enrico Tagapagmana, mula ngayon, ikaw at ang Timog Katagalugan Sentro ay tapos na. Sa pamilya Enrico, wala kaming ganyang supling. Magtiwala ka sa sarili mo. Ang puro nyo! Ang galing nyo! Gusto nyong magpakabayani? Magpakamatay? Huwag nyo kong sisihin! Director Andres, alam ko ang lahat sa sentro. Pakibigyan ako ng tsansa para makabawi. Gagawin ko kahit ano! Magaling na aso. Manatili ka lang sa tabi at panurin ang bulubunduking Lakbayang Sentro kung paano linisin ang dumi. Kung paano linisin ang dumi. Matandang Sergio, kayo na po. Ako na. Kapatid Mateo, di mababayaran ng Timog ang tulong mo. Alam ko malakas ka. Pero laban sa kanya, malabong manalo ka. Di ko hahayaang mamatay ka para sa akin. Ama, dakilang maestro siya. At isa pa siyang huling disipulo ni Liwanag Mateo. Ang Diyos ng Sandata. Ikaw! Akala ko kung matatako ay ligtas na. Akala ko pag di manggulo ay di na magkakaproblema. Hanggang ngayon, nang saluhin mo ang suntok para sa akin, naintindihan ko. May masasamang aso na kahit di ka gumalaw ay kakagatin ka rin. Di tayo pinapalampas ng mundong ito. Paulo, di natatakas ang ama. Mananalo ako! Ang tindi ng pagmamahalan nyo. Pagkatapos kitang tapusin, sa mismong harapan mo, ang mga buto ng anak mo, tudurugin ko isa-isa. Tandaan mo ang sinabi mo. Direktor Enrico, pahiram ng espada.
Nagpapanggap ka. Para makita mo, hampas lupang to, ang tunay na pinakamataas na sining ng espada. Estrella sa buwan to. Isa sa mga sikat na galaw ni Mateo. Ilang maestro na naging tanyag pa noong una. Diyos ko! Nakita ko to ngayon! Wala na akong pagsisisi kahit mamatay! Masyadong mabilis. Di makita ang galaw ng espada. Tunay na disipulo, si matandang Sergio! Nakita mo ba? Ito ang tunay na pambihirang sining ng espada. Hamak na alipin ka. Mamatay sa kamay ni Mateo. Dakilang mais, isang malaking biyaya yan sa'yo. Magkatulad ang galaw, pero iba ang diwa. Marumi at makasarili ang puso. Ang aking liwanag na sibat ay ginawang kanyan. At nagmamalaki ka pa, kawawa ka. Tingnan nyo! Isa lang siyang paper tiger! Sa harap ng tunay na liwanag na sibat ni matandang Sergio, tatakbo lang siya! Sige! Imposible. Paano mo nasira ang galaw ng guro? Estrella sa buwan? Nasira ang galaw ng Diyos ng Sandata! Akala ko pa naman siguradong patay na tayo! Tio, nagpapanggap lang ako kanina. Gusto ko lang makuha ang tiwala nila para may pagkakataon akong iligtas kayo. Maniwala kayo. Panig ko talaga ang sentro. Enrico, tagapagmana! Mas nakakadiri ka pa sa uod sa banyo. Lumayas ka! Matandang Sergio, sinasadya mo bang paglaruan sila? Oo, sigurado. Binigyan mo sila ng pag-asa para tuluyang mawala ng pag-asa. Tama ba? Hamak na bata, gusto mong mamatay. Koloko here. Anong kinain niya? Ang lakas niya tumaas ng isang antas. Ang lakas niya ay mas nakakatakot na yun. Nararamdaman mo ba? Ito ang pinakamalapit sa lakas ng guro. Kopya ko ito sa agila ng kalanghitan ng wuro, ulat ng dugo. Mamatay sa ataking ito ay isang karanghalan. Pangit na kopya. Matandang Sergio, patayin mo na siya. Kahit ano pa, wala nang atrasan. Di sila pwedeng manalo dahil sa tatay mo, napahamak ako. Kung nahihirapan ako, magdudusa rin kayo. Paulo! Sakto! Enrico! Enrico! Ikaw, hayop ka. Enrico, umatake ka sa likod! At kay Paulo pa! Takas! Basura! Di ka karapat-dapat sa apelido, Enrico! Sayang ang pag-aalaga sa'yo ng direktor. Masahol ka sa hayop! Ay! Di ako ang nag-utos diyan. Isa siya sa inyong disipulo ng Timog Katagalugan Sentro. Pero galing mo! Salamat, Director Andres. Mateo Carabao! Itapon mo na ang espada! Lumuhod ka! Siraan ang lakas mo! Kung hindi... Kukunin mo ang bangkay ng anak mo. Teo.
Mamatay kayo! Ang liwanag at tunog. Ang liwanag at tunog. Imposible. Imposible talaga. Anong gagawin mo? Kilos ka pa! Kilos ka pa! At... Ang ugat ko! Hindi! Naging demonyo na ako! Liwanag na sibat, agila ng kalangitan. Kayo nga ba si Liwanag Mateo? Guro! Liwanag na sibat, agila ng kalangitan. Totoo ito. Totoo ang agila ng kalangitan. Siya si Liwanag Mateo. Dakilang maestro Liwanag Mateo. Matagal na siyang kasama natin. Diyos ko, si Tio Kalabaway. Si Liwanag Mateo. Tayo, ang kasama pala natin ay ang dakilang maestro. At matagal na tayong magkasama. Maligayang pagdating, dakilang maestro! Teka. Huwag. Ang nawawalang tagapagtanggol ng bayan ng Malaya ay nandito lang pala sa aming maliit na sentro bilang kargador. Malaking tagumpay at pagkakataon ito. Ako po ang gobernador ng Mayapa, nagpupugay Punong Mateo. Katapusan na. Paano siya naging Liwanag Mateo? Bakit siya nandito? Sa bulok na sentrong ito, katapusan na. Ang bulubunduking lakbayang sentro. Kinalaban ko, si Liwanag Mateo. Sergeong Maliwanag, pagpupugay ko. Pinuntahan ko po kayo ng 18 taon. Pinag-aralan ko ang mga natirang manual nyo. Pinag-aralan ko ang galaw nyo. Ngayong nakita ko kayo, ako'y handa ng mamatay. Ang gaba ng mukha mong matanda! Kanina gusto mong durugin ang buto ni kapatid ni Paolo, tapos tatawagin mo siyang guro! Ang kapal ng muka! Ang tanda mo na, gusto mo pang sumipsip sa dakilang maestro. Tama! Ang tapang mong dungisan ang pangalan niya, dapat kang mamatay! Guro, makinig po kayo. Kahit mabagal ako, nagmamahal ako sa sining at tapat po ako sa inyo. Sa tapat kong hangarin, tanggapin niyo ako. Kahit simpleng disipulo, maglilingkod ako. Kusa po akong gagawa. Walang hiya kang matanda! Ang yabang mo kanina. Minaliit mo kami. Ngayong nabuko ka, gusto mong maging disipulo ng dakilang maestro. Guro, di ko po alam ang pagkataon nyo. Ginawa ko po to para makalapit sa inyo. Naglakbay ako sa bundok para lang hanapin ang mga sulat nyo at para maintindihan ang mga bakas nyo. 3 araw akong di natulog. Nahanap ako ni Andres Bundok. Siyang nagyabang na may balita sa inyo, guro. Ama, ang sinasabi nila ba ay totoo? Ikaw ba talaga ang Diyos ng sandata ng bayan? Ako ay hindi Diyos ng sandata. Ako'y hindi ako Diyos ng sandata. Imposible! Ang agila ng kalangitan ay himig ng langit. Dapat purong-puro ang budi at may dakilang lakas para maisagawa ito. Maaring may gumagaya nito, baka meron. Pero ang may diwa nito at may ganitong lakas sa buong mundo, ikaw lang.
Kung hindi ka Diyos ng sandata, sino pa? Oo, Diyos ng sandata! Kahit man tayo'y mangmang, hindi tayo magkakamali sa himala! Tahimik muna! Timog Katagalugan Sentro, tapat at marangal, walang takot, at tinalo ang bulubunduking Lakbayang Sentro. Inaanunsyo ko, ang Timog Katagalugan Sentro ang kinatawan ng lungsod ng Mayapa sa pambansang paligsahan ng sandata. Mga narito, may tututol ba? Walang tutol! Wala talaga! Karapat-dapat ang Timog Katagalugan Sentro! Karapat-dapat si Direktor Enrico! Mahusay ang gobernador! Mahusay ang dakilang maestro! Panalo! Panalo tayo! Na-save ang sentro! Hindi lang na-save, tayo! Nakakuha pa tayo ng karapatan! Tama! Guro Mateo. Director, wapo. Nayon, ang pakligtas sa Timog Katagalugan Sentro ay dahil sa tapang nyo at pagkakaisa ng mga disipulo. Ako, gumawa lang ng dapat gawin. Napakabuti mo, Guro Mateo. Ang Timog Katagalugan Sentro ay labis na nahihiya. Ay. Salamat sa pagligtas, Guro Mateo, at sa pagtulong! Guro Mateo, masyado kayong mapakumbaba. Salamat sa tulong nyo ngayon. Kundi, ang Timog Katagalugan Sentro ay naging bahagi na ng kasaysayan. Ang utang na loob na ito, ako, si Enrico, at ang buong Timog Katagalugan Sentro ay di kailanman makakalimutan. Director Enrico, sobra naman po. Kami ni Paulo ay matagal nang nakatira rito. Kayo pa dapat ang pasalamatan namin. Di sumuko si Paulo sa puwersa ngayon. Naglakas loob, ipagtanggol ang tama, at may dalisay pa siyang puso. Salamat sa mahusay ninyong pagtuturo. Malinis ang kultura ng Timog Katagalugan Sentro. Tio! Guro Mateo, ay hindi dakilang maestro. Mali ako. Alam kong mali ako. Nabulag ako sa kasakiman. Walang puso ako. Ayokong mamatay. Pakiusap! Alang-alang sa apelidong Enrico at sa pagiging miyembro ko rito. Maawa kayo! Ayokong mamatay talaga! Pwe, Enrico tagapagmana, na yung ka lang nagmamakaawa? Nung tinusok mo ang selyo ng guro at sinugod si Paulo, nasaan ang tapang mo? Wala sa sentro. Ang tulad mong masahol pa sa hayop. Walang kwentang traidor. Lumayas ka! Di ka bagay sa Timog Katagalugan Sentro! Enrico tagapagmana, traidor ka sa sama at nanlamang sa kapwa. Dapat kang mamatay at ang puso mong makasarili. Wala ka ng lakas na yun. Di kita papatayin. Lumayas ka sa lungsod ng Mayapa. Mula ngayon, huwag na kitang makita sa lungsod ng Mayapa. Kung hindi, hahayaan kong linisin ka ng samahan. Enrico Katagalugan! Liwanag Mateo! Magdudusa kayo! Sa ginawa niyo sa akin! Kahit patay na ako, di ko kayo palalampasin! Hintayin niyo! Hintayin niyo! Dakilang Maestro Mateo. Ang Federasyon ng Malaya Sandatahan ay walang pinuno. Kailangan po namin ang nga lang po.
hinihiling ko pong bumalik kayo at tanggapin ang posisyon ng tagapagtanggol. Naglakas loob po ako na pakiusapan kayong bumalik at tanggapin ang posisyon ng tagapagtanggol. Gobernador, salamat. Sinatanggap ko. Pero ang posisyon ng tagapagtanggol masyadong mataas. Di maririnig ang boses sa baba. Di makikita ang katotohanan sa dilim. Ako, sanay na sa payapang buhay. Ang titulo ng tagapagtanggol, di interesado. Pero, sa pambansang paligsahan ng sandata, pupunta ako. Itatago ko ang pagkatao ko. Sana po, itago niyo to. Maliwanag. Tuturong po kami sa inyo. Siguradong may dahilan kayo. May mga nakatagong nakaraan na sa paligsahan lang baka may makitang bakas. Maria, sa nangyari noon, kailangan kong malaman ang totoo. Sa aso na lang, wag sa pulubi. Narinig mo? Lumayo sa mga mabahong pulubi. Ang dumi, puro sakit. Enrico. Mas mababa ka pa sa aso. Sa ganito ka na lang ba babagsak? Aba, hindi ba't dating taga-Timog Tagalugan Sentro ang mayabang nga Enrico, batang panghinion? Ikaw? Sino ka? Ang bilis mong makalimot. Itong peklat ng bad mood ka 3 taon ang nakalipas. Binigay mo sa akin gamit ang latigo. Bakit hindi mo natanda? Reyes! Mayabang pa rin si Enrico, batang Panginoon. Nagmamalaki pa si Enrico. Tama na! Baka mamatay yan. Tingnan mo sarili mo. Masahol ka pa sa aso. Alam mo ba, nang ma-expel ka, umasenso ang Timog Katagalugan Sentro. Ang pinto nila baka masira na sa dami ng nag-aaral. Personal na tinuturuan ng gobernador. Yaman, sikreto, disipulo, lahat nandyan. Napakagwapo ng buhay. Kung ako sa'yo, sisisi ka na lang. Kung naging masinuring ka lang, at di ka naging ingrato, sa pagmamahal ni Enrico Katagalugan, ang malaking negosyo, mapapasayo rin yan. E na yun? Parang daga sa maruming estero. Wala ka man lang makain. Tingnan mo ang Timog Katagalugan Sentro. Malayo ang mararating. Pero wala ka ng kidalaman doon. Tingnan mo ang Timog Katagalugan Sentro. Malayo ang mararating.
Pero wala ka ng kinalaman doon ngayon. Ayan na. Buhayin ko ang walang kwentang buhay mo. Mas masaya to kaysa patayin ka. Payag ka ba? Payag ka na ba? Sino? Nandito ka ba para tumawa? Kung nakita mo na, lumayas ka. Tawa? Ang nakikita ko lang ay isang malungkot na kaluluwang nilamon ng kawalan ng pag-asa na gumagamit ng pinakawalang kayang paraan para takasan ang lahat. Taka-san. Anong gagawin ko pa? Wala na akong silbi. Mas masahol pa sa aso. Bukod sa mamatay, anong gagawin ko pa? Mamatay. Ang tali, isarang mata, tumalon. Tapos na. Tapos, ang mga nanghihiya sa'yo ay maghahagikik. Ang mga nagtaksil sa'yo ay mas magiging maayos. Ang nagnakaw ng lahat sa'yo ay mananatiling ang hinahangaan na dakilang maestro. At ikaw, Enrico tagapagmana, ay parang isang basurang karne na uubusin ng mga hayop at uod. Walang tatanaw, walang magdadalamhati. Ito ba ang gusto mong wakas? Di ako papayag. Paano ako papayag? Galit ako! Galit ako sa kanilang lahat. Gusto kong kainin ang kanilang laman. At inumin ang dugo nila! Pero ako, anong magagawa ko? Kung bibigyan kita ng pagkakataon, isang pagkakataong ihulog sila sa impyerno. Isang pagkakataon. Sansa. Lakas na kayang baguhin ang lahat. Para ang mga kaaway mo'y lumuhod sa iyong paanan. Lumuhod sa iyong paanan. Ganap na lakas. Lakas! Ikaw, bakit mo ko tinulungan? Dahil mayroon tayong iisang kaaway, si Liwanag Mateo. Sige! Gusto kong magigante. Basta bigyan mo ko ng lakas. Gagawin ko kahit ano. Huwag masyadong madali. Ang pagkakaroon ng lakas na to ay may malaking kapalit. Mayroon akong iskema, ang manual ng pagbangon mula sa kadiliman. Kaya nitong baguhin ang tadhana at muling buuin ang butot laman. Pero sa simula ng pagsasanay, kailangang ipasok ang lakas sa katawan para wasakin ang mga sirang ugat mo.
Ang sakit ay parang kinakain ng langgam ang puso o pinupugutan ng dulo. Mas malala sa inakala mo. Sa 10 tao, 5 ay mamamatay sa sakit. At tuluyang mawawala. Kahit matatag ka pa at nakaligtas ka. Pero sa pagsasanay na ito, babalik na rin ang balanse at sisira ang ugat. Wala ka nang magiging anak at hindi ka na makakapagparami. Kung gayon, kapalit ng buhay at dugo. Payag ka pa ba? Kung gayon, sa halip ng buhay at lahi, payag ka pa ba? Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Masahol ka pa sa aso. Wala sa sentro ang tulad mong masahol sa hayop. Walang kwentang taksil ka. Lumayas ka! Di ka bagay sa Timog Katagalugan Sentro! Mula ngayon, ikaw at ang Timog Katagalugan Sentro ay tapos na. Ang sakit! Mamatay! Sa kalagayan ko to, anong pinagkaiba sa patay? Wala nang inaapo. Kung di makaganti si Enrico tagapagmana, anong silbi ng dugo ko? Sinira nilang lahat sa akin. Gusto ko lang ngayon! Gusto ko lang ngayon! Gusto ko lang ngayon! Gusto ko ng lakas! Gusto kong magiganti! Kaya akong magbayad! Basta makaganti kahit masira ang ugat, mawalan ng anak o walang kapayapaan. Tanggap ko. Masusunod. Kalma lang. Ang layunin natin dito ay hindi manalo. Makinig, makita, at matuto. Yan ang pangunahing layunin natin. Opo, Direktor. Papahalagahan po namin ang pagkakataong ito. Uy, Timog Katagalugan Sentro. Bakit di ko pa narinig? Alam ko yan. Pinakababa sa mayapa. Grabe talaga ang mayapa. Kahit sino pwede sumali. Pati yung pinakababa. Tingnan mo, pati mga utusan dinala. Paligsahan ng sandata dahil naimbitahan sila. May dahilan yan. Baka nandito sila para maging suntok-suntokan. Coach Santiago, bakit mo pinagbibiro ang mga bata? Siya ang puno ng samahan ng liwanag, si Angelo Mateo. Angelo Mateo. Ang kapatid ni Liwanag Mateo, ang Diyos ng Sandata, magkapatid sa ama. Napakagwapo niya. Magkapatid sa ama? Narinig ko lang na ang matandang pulong Mateo ay may iisang asawa lang. Di mo ba alam yan? Galing ito sa matandang pulong Mateo sa mga kalokohan niya nun. Ang ina niya ay isang puta. Ang ina niya ay isang puta. Oh. Pero totoo ring nang malagim ang trahedya ng samahan ng liwanag, nawala ang Diyos ng Sandata at biglang namatay ang matandang punong maestro. Kung hindi dahil sa kanya na nagligtas ang samahan ng liwanag, baka wala na ito. Kayo po
ay tiyak na galing sa Timog, Katagalugan, sentro ng lungsod ng Mayapa, si Direktor Enrico. Napakilala na po. Respetado ang matandang Direktor Enrico. Kamusta po ba ang kalusugan niya? Ang aking ama ay pumanaw na po. Salamat ko. Mga kasama, ang pambansang paligsahan ng sandata ay pagtutulungan ng gitnang bayan sandatahan at pagpapalaganap ng tamang landas. Ang buong sandatahan ay isang pamilya. Malaki man o maliit ang samahan, sikat man o hindi. Basta't may imbitasyon, tayo'y magkakapatid. Puno Santiago, tama ba ako? Tama si Punong Mateo. Nagkamali ako kanina. Direktor Enrico, patawad. Direktor Enrico, kung kailangan nyo ng tulong, ipasabi lang sa akin. Ang ganda ng paligsahan, ang ganda ng tamang landas dahil pwede ang lahat dito. Ang aming kultong itim ay magdadagdag ng gulo rito. Isa siya sa 4 na matatanda ng kultong itim, matandang puting kilay. Balita ko, mga bayani sa tamang landas na pinatay niya ay higit 100 tao. Napakalupit ng paraan niya. Matandang puting kilay! Ibalik mo ang buhay ng kapatid ko! Siya si Ramon, takaputoy ng ilog, bayani Ramon. Ang kapatid niyang si Zhao Qian ay pinatay noong 1 taon ng matandang puting kilay. Si Bayani Ramon sa takaputo ng Irok ay napakalakas. Nasa rurok na ng antas. 7 lakas. Baka makalaban niya. Di mananalo. Bayani Ramon! Wasak ang ugat. Gitnang bayan tamang landas, walang laban. Para sa akin, sumapi na sa kultong iting. Mga demonyo! Mga demonyo! Huwag kayong magyabang! Puting kilay. Kultong itim ang tapang niyong manggulo sa paligsahan. Hindi kayo palalampasin ng samahan ng liwanag. Ngayon, gamit ang sibat ko, pupuksain ko kayo. Angelo Mateo. Sige, ang punong tagapagsanggalang ng liwanag ay magiging handog ko. Ang galing ni Punong Mateo! Ang galing! Kapatid na ni Punong Maestro Mateo. Ang lakas ng samahan ng liwanag. Walang silbi! Enrico! Enrico! Tagapagmana! Walang silbi! Bakit nandito si Enrico? Di ba napinsala siya? Ang masama ng aura niya. Pinadala ka ng puno. Hindi para ipaiya ka. Kalma, sugo. Ako po. Ano? Tinawag siyang sugo ng matandang puting kilay. Siya ang bagong sugo ng kultong itim. Sumapi ka sa kultong itim. Walang hiyang anak. Walang hiya! Enrico Katagalugan! Di mo inasahan, no? Salamat pa nga sa'yo. Kung hindi, ninyo ko itinapon na parang aso. Paano ko makikilala ang puno? Na yon, dito mismo. Ang sakit at kahihiyan na binigay nyo sa akin, ibabalik ko ng daang beses. Lapastangan! Huwag ka nang magmalaki rito. Gusto mong lumaban? Harapin mo ko! Tigas ng ulo, sumpain!
Sugo! Liwanag, pangako sa akin, huwag akong ipaghiganti at huwag nang makisangkot sa gulo ng sandatahan. Imposible. Ang atrasong to, ipaghihiganti ko. Huwag. Ang titulo ng pinakamahusay ay magdadala lang ng gulo. Gusto ko lang na isama mo ang anak natin, Paulo. Sige. Ngayon, kayo naman. Demonyo ka! Ang sama ng sining na pinag-aralan mo. Pag nakuha ko na ang lakas ng lahat dito, matatakot pa ba ako kay Liwanag Mateo? Puno! Hagilan ang kalangitan! Hagilan ang kalangitan! Espesyal na galaw to ng puno, agila ng kalangitan. Liwanag na si Bad! Si Liwanag Mateo! Siya nga! Ilang taon na. Si Rigobang! Ay. Di na nakapagpigil. Di mapigilan na kumilos mismo para iligtas ang kapatid mo. Kilang Maestro! Alipin nyo, Gerardo! Maligayang pagbabalik, Puno! Maligayang pagbabalik, Puno! Maligayang pagbabalik, Puno! Maligayang pagbabalik, Puno! Tumayo na. Hindi na ako ang puno. Maligayang pagbabalik, Puno! Angelo Mateo, mukhang saset taon mo. Nagpakahirap ka para sa iba. Tingnan mo, nandito na ang tunay na puno. Sino pang tatanaw sa'yo? Ang posisyong ito ay sa kuya ko. Mahigit sa taon na, maayos mong inalagaan ang samahan. Ang posisyong ito ay sa'yo. Tumayo na kayo. Ako nang bahala. Uy, bakit? Dakilang Maestro Mateo, naalala mo ba ang isang malungkot na bagay? Enrico Tagapagmana. Sinong nasa likod mo? Sino ba talaga? Enrico Tagapagmana. Sinong nasa likod mo? Sino ba talaga? Liwanag, Mateo! Kung gusto mong malaman, mas lalo, akong di magsasabi. Ikaw, gusto mong mamatay? Ngayon, di na kita takot! Ang lakas, dakilang maestro nga.
Kahit anong kasamaan, di mapapawi ang liwanag. Sinalo ni Enrico tagapagmana ang sibat. Nakakatakot ang mahika nito. Liwanag na sibat. Wala ka ring sinasabi. Nakakamangha. Di ko maintindihan. Tingin ko, si Maestro Mateo siguradong mananalo. Ito ang malaking agwat ng antas. Kahit ang atake ni Enrico tagapagbana ay napakalupit, pero sa paningin ni Mateo, dakilang maestro, puro itong butas. Ang titulo niyang Diyos ng Sandata ay talagang totoo. Liwanag, Mateo! Ikaw ang may gawa nito! Hugo! Pagliyak ng kadiliman! Pagliyak ng kadiliman! Ah! Liwanag na harang! Masamang usok! Huwag huminga! Liwanag, Mateo! Hanggang sa muli! Papatayin ko ang lahat ng mahal mo! Paulo, alam kong may mga tanong ka. May mga bagay na dapat mo nang malaman tungkol sa ina mo at tungkol kung bakit ako naging si Kalabaw. Ama, dahil ba may kaaway kayo? Pero hindi ba't ikaw ang pinakamahusay? Pinakamahusay? Isa lang yung nakakatawang kadena. Nung bata pa si Ama, sobrang yabang. Dahil sa galing ko, akala ko, mapapaya pa ko ang mundo. Puksain ang kasamaan. Puksain ang kasamaan. Di ko inasyahan ang mundong ito. Di lang itim at puti. Bawat tinataboy na masama, sa likod nito, marami pang mas madilim at mas malupit na bagay. Kaya, dami kong kaaway. Di ko na mabilang. Itim man o puti, mabuti o masama, di nila ako maglalaw. Kaya, Liwanag. Ang ako, huwag mo kong ipaghiganti. Huwag ka nang makialam sa gulo. imposible. Ang atrasong ito, ipaghihiganti ko. Wag.
Anong silbi ng pagiging pinakamagaling? Magdadala lang yan ng mas maraming gulo. Ang paghihigante. Kailan ba titigil? Gusto ko lang. Nasamahan mo ang anak natin. Napayapa. Sige. Gusto ko. Sumumpa ka. Akala ko pag ibinaba ko ang espada, tigil na ang pagpatay. Kaya umalis ako sa gulo. Walang mata ka ba? Sorry. Napansin ko lang. Lumayas ka! Huwag mo akong hawakan ng maruming kamay mo! Ama! Mali ka. Walang perpekto. Sa ilalim ng liwanag, paanong walang anino? Sa ilalim ng liwanag, paanong walang anino? Baka mayabang ka noon. Pero para bumuo ng mas mabuting sandatahan na walang inaapi at may hustisya, hindi tulad na yon, puro pansarili ang mga sekta, nag-aagawan sa kapangyarihan at duwag sa kultong itim. Nang magpangako ka kay Ina para ligtas tayo. Pero ayaw niyang makita kang saktan ng konsensya. Magulo ang mundo ngayon. Laganap ang kultong itim. Kung ang tulad mong eksperto ay magtatago, wala nang lalaban. Polo, mas matapang ka sa akala ko. Lumaki ka na. Pangako ni Ama, kalimutan na ang nakaraan. Halika, kilalanin ang mga ninuno ng pamilya Mateo. Bakit, Ama? Nasaan ang plak ng lolo mo? Bakit, Ama? Nasaan ang plaka ng lolo mo? Mahusay si Angelo Mateo at napakamasunurin niya. Imposibleng makalimot siya. Baka nasa ibang lugar lang. Tatanungin ko ang tiyo mo. Andiyan ba si Angelo? Dito, may lihim na silid. Angelo, heto, turuan ka ni Kuya ng sibat suotin mo. Para ligtas nandito si Kuya, walang mga api sa'yo. Si Liwanag ang ipinagmamalaki ng pamilya Mateo. Ang samahan ng liwanag ay tiyak na angat sa kanya. Bakit ganun siya magalit sa akin?
handa na po lahat. Tawin natin yan. Tandaan, buhayin. Alis na. Ikaw ba ang nakatingin sa akin? Ilang taon ka nagtago? Ilang taon ka nagkukubli? At ngayon, bumalik ka rin. Ano? Sa nakikita mo, galit ka, di ba? Gusto kong sabihin, marami pa akong sorpresa. Matandang to. Wala kang kapayapaan. Kahit patay. Walang kapatawaran habang buhay. Magdusa ka habang buhay. Kaya pala walang ibang tao. Kuya pala. Di mo ba naisip na magpaliwanag ka? Ano ipapaliwanag? Nakita mo naman. At narinig mo. Bakit? Mabait sa'yo si Ama. Bakit kahit patay na, di mo pa rin siya tinigilan? Bakit? Sabihin mo sa akin, bakit? Bakit? Mabait ako sa lahat. Pero walang nakatingin sa akin. Dahil anak ako ng puta. Dahil ba di ako dapat isilang? Kain, Ama. Halika. Ay, tingnan mo ang pangalawang anak ng maestro. Magaling mag-ensayo. Anong silbi niyan? Sa buong buhay niya, highest ay maging lingkod lang. Malaswa ang dugo. Walang marangal na pwesto. Sa bagay. Anak ng puta. Malay natin kung kanino siya anak. Tara, kapatid Mateo, tagay tayo. Uy, kapatid Mateo, bakit hindi mo agad pinalaya ang inahin ng bata? Wag na. Ang babaeng yun, may pinag-aralan. Ang talino. Di niya ako tinatantanan. Hay, ang sakit sa ulo. O hindi lang dahil binigyan niya ako ng anak na lalaki. Puh! Kapag ngaipit ka, di na makawala. Malas. Di na yan matatanggal. Malas. Kaya niyang kunin ang ina ko at gawing marangal na babae. Pero tinamad siya. Siya ang babaero. Bakit ako ang nagdusa ng lahat ng sakit? Naintindihan mo na ba? Mahal kong kuya. Ang sinasabi mong mabuting ama ko. Binigyan niya ako ng buhay, pero hinayaan akong mabuhay na mas masahol pa sa aso. Patay na siya. Bakit ko pa siya pagpapalain? Ha? Ano, kuya? Niloko ka ng isang hamak na anak sa labas ng higit 20 taon. Nasaktan ka ba?
Lihim ng pusong salamin. Ang lakas ng ama. Paano mo nalaman yan? Paano mo natutunan ang lihim ng pusong salamin? Siyempre, salamat sa'yo. Kuya, kung di ko sinabi sa kanya na na-ambush ka sa hilagang disyerto at nasa bingit ng kamatayan, ang mabuting ama natin, paano mag-aalala ng sobra at magkakasakit sa pagmamadali? Para sa paborito niyang anak, ibinigay niya sa akin ang buong lakas niya. Sayang nga, nang maging mahina siya pagkatapos magbigay, isang marahang saksak ko lang, patay na siya. Nakatingin pa siya ng mamatay. Hanggang huli, di niya naintindihan na ang pinakakawawa niyang anak ang papatay sa kanya. Bakit? Anong pakay mo? Bakit? Anong pakay mo? Pinatay mo si ama at nagtago ng matagal. Anong pakay mo? Ang posisyon ng puno? Sa'yo na yan? Bakit kailangan ganito? Posisyong ng puno. Samahan ng liwanag. Kuya, ang liit pa rin ng pananaw mo. Ang talunin ka, Liwanag Mateo. Anong saysay nito? Gusto ko ang buong mundo na lumuhod sa aking paanan. Gusto kong ang lahat ng nanlait at minaliit ako ay manginig sa aking paanan. Gagawa ako ng bagong kaayusan na ako, si Angelo Mateo, ang masusunod. Tingnan mo, tawag na sa akin ng bagong mundo. Kuya, simula pa lang ng laro. Magkita tayo ulit. Tingnan, bagong mundo. Tawag na sa akin. Kuya, simula pa lang ng laro. Malapit na tayong magkita ulit. Liwanag Mateo, sa susunod, ubusin ko lahat ng mahal mo. Naku! Juan! Lino! Lino, anong nangyari? Tiyo Kalabaw. Enrico Tagapagmana. Bigla siyang sumugod. Kami, di namin napigilan, Direktor. Nakipaglaban ang Direktor, malubang na sugatan. At dinukot. Paulo, kapatid ni Paulo, dinukot din. Lino, huwag ka nang magsalita. Dalhin kita sa ospital. Di ko na kaya. Di ko na kaya. Tiyo Kalabaw, siguraduhin mong iligtas mo si Direktor at si Paulo. Sige. Are. Lino! Lino! Hayaan mo. Di sinasadya ni Tiyo Kalabaw. Ikaw na lang. Takot agad. Nakakahiya. Tiyo Kalabaw, di mo kasalanan. Tago mo na.
Bakit parang si Tio Kalabaw nag-iba na? Panalo! Panalo tayo! Ligtas ang sentro! Enrico Tagapagmana! Huwag mag-alala. Hindi kayo basta-basta mamamatay. Hunti kong isip-sip ang lakas niyo para maranasan ang matinding sakit, para maalis ang galit ko. Enrico, hayop ka. Lino, Juan, kayo'y magkakapatid. Magkasama kayong lumaki. Wala silang atraso sa'yo, ha? Bakit? Bakit mo sila ginawa ng ganito? Magkakapatid? Magkasama lumaki? Isa itong malaking kalokohan. Tatanungin kita, mahal kong tiyo, nang para sa sentro, para mabuhay. Parang aso akong nagmamakaawa kay Andres Bundok. Yung mga kapatid ko, nasaan sila? Nang bawiin ni Liwanag Mateo ang lakas ko at itinapon ako mula sa sentro. Nasaan kayo? Ako, ang tunay mong pamangkin dugo ng pamilya Enrico, ang dumadaloy sa akin. Pero kayo, ginawa niyo kong parang uod at itinapon sa labas. Hinayaang magdapa sa putik. At kahit sino ay pwedeng apihin ako. Naisip niyo ba noon na hayaang mabuhay ako? Naisip niyo ba na mangyayari to? Lumayo ka sa mga pulube. Ang dumi. May sakit yan. Tingnan mo ang sarili mo. Masahol ka pa sa aso. Ngayon, sasabihin mo ang samahan, Enrico Katagalugan. Di mo ba naisip na huli na? Enrico Tagapagmana. Hanggang ngayon ba, sa iba mo pa rin sinisisi? Lagi mong sinasabing pinili ka. Sinong nagpilit? Pinilit ka bang traidurin ang guru mong nagpalaki sa'yo? Pinilit ka bang sa oras ng panganib ng sentro, manaksak sa likod? Pinilit ka bang sa mga umapi sa sentro, magpasalamat at yumukod? Ikaw ang pumili ng landas mo. Walang nagtutok ng patalim sa leeg mo para maging traidor. Takot ka lang mamatay at masama ang budi mo. Sabi mo, inapakan ka ng iba. Kung di ka sana nagkamali at naging matuwid ka, di ka sana kinasusuklaman ng lahat. Kung paano mo tratuhin ang mundo, ganyan din ang babalik sa'yo. Lahat ng ito ay gawa mo rin. Kaya, sino bang may utang sa'yo? Ang sentro ba? O ang buong mundo? Manahimik ka! Paulo! Patay ka na. Ang talim pa ng dila mo. Gusto mo kong galitin para mamatay ng mabilis. Di ko ibibigay yan. Puno! Puno! Dumating ka rin! Bilis! Hulihin mo ang traidor na to! Ingat tiyo, may itim na kapangyarihan siya. Puno, dumating ka rin. Bilis, hulihin mo ang taksil na to. Tiyo, may masamang lakas siya. Huwag kang lalapit! Ako! Takot na takot ako! Tagapagmana. Tama na. Opo! Puno! Ano? Puno? Anong tinawag mo? Ha? Punong Mateo, anong nangyayari? Bakit tayo magkasabwat?
Puno, lahat ay handa na. Ang plano, gawin mo to. Tandaan, buhayin siya. Maga ang plano. Umalis ka na. Ikaw pala. Kaya pala ang pambansang paligsahan ng sandata ay gaganapin sa samahan ng liwanag. Ang nasa likod ng lahat ng ito ay ikaw, Angelo Mateo. Puno ka pala ng kulto. Di ka ba takot na kumalat ang balita at masira ang pangalan mo? Labas, Fernando. Enrico Katagalugan. Nababaliw ka na ba? Akala mo ba na makakaya nyo na makalabas ng buhay? Tagapagmana, magaling ang ginawa mo. Maingat at desidido. Lahat ay dahil sa puno. Kung hindi dahil sa pagligtas ng puno at bigay na lakas, tagapagmana ay nasa baba na at walang pakialam na putik at buto ang kabutihang ito. Tagapagmana ay di malilimutan. Uy, nakakatawa ka, Enrico. Laging sinasabi mong inapi ka. Pero ngayon, sa taong ng utang loob ka pa, nakikipagsabwatan ka sa ahas. Di mo alam ang totoo, Peke. Di ka takot na gamitin ka lang? Anong alam mo? Kung hindi dahil sa puno, patay na sana ako. Ang buhay ko ngayon ay sa kanya na. Mabuting bata. Ang katapatan mo, ang pagturusa mo at galit mo, ako, ay alam lahat. Huwag mag-alala, ako. Ay tiyak na ang mga nang-api at nang-hamak sa'yo ay magbabayad ng malaking halaga. Puno! Tagapagmana! Bakit? Puno, ano bang kasalanan ko? Tagapagmana, wala kang kasalanan sa halip. Salamat talaga sa'yo. Sa paligsahan niyon, magaling ang ginawa mo. Sa pag-imbak para sa akin ng maraming purong lakas na mga master. Ngayon, oras na para ibalik ito sa akin. Pag nakuha ko ang lakas mo, sigurado ako, matatalo ko ang nangunggunang kapatid ko. Pag ako na ang tunay na nangungguna, alalahanin kita. Mga kaaway mo, isasama ko sila sa'yo. Kaya, magpakasaya ka at umalis na. Bakit? Ikaw! Sa trahedya ng Samahan ng Liwanag, ikaw ang utak! Angelo Mateo! Ikaw ang pumatay sa ina ko! Mahal kong pamangkin, bakit? Namimiss mo na ang ina mo. Kalma lang, malapit ka nang makita siya. Paulo! Paulo! Angelo Mateo, anak ka ng puta. Kaya pala ang sama ng ugali mo. Basura ka talaga. Ang mababang lahi mo, halimaw na may masamang ugali. Balak mong kunin ang mundo. Nakakatawa. Nakakadiri. Angelo Mateo, dapat lang na mabuhay ka sa kanal. Ikaw ay laging anak ng puta! Anak ng puta! Ikaw! Manahimik ka! Digo!
Ikaw nga. Kalabaw! Kalabaw, mag-ingat ka! Naku, aking butihing kuya! Tunay kang pinakamahusay! Ang galing mong makiramdam at ang bilis mo, kaya ako'y humahanga. Pero, paglipas ng araw na to, ang titulo ng pinakamahusay ay mapapasa akin na. Paolo. Nakakabilib. Nakakabilib talaga. Mag-amay naglalaban. Isang pambihirang palabas ito. Uminom siya ng pampalakas ng kultong itim. Di lang ito nagpapalabas ng potensyal, lalakas ng husto, walang katapusang paghilom at nakokontrol ang isip. Susunod lang sa nagbigay. Hanggang mamatay sa pagod. Ngayon, isa na siyang makina ng pagpatay. Walang tigil hanggat di patay. Paolo, tingnan mo. Ako ang ama mo. Tama. Mahal kong pamangkin. Ganyan nga. Patayin mo siya. Tama. Ganyan nga. Patayin mo siya. Patayin mo siya. Anong nangyayari? Sugod! Patayin mo siya, sugod! Inutil. Di mo man na magawa to. Kung ganun, ako na mismo ang tatapos sa iyong ama. Ilang taon akong nagtago at nagpanggap na mabuting tao. Sawa na ako. Pag nakuha ko ang lakas mo, ako na ang tunay na pinakamalakas. Sa oras na yon, tingnan natin kung sino pang mga alipusta sa akin at nagsasabihan sa likod ko. Anong nangyayari? Wala na ang epekto? Imposible. Kung di ako umarte, paano ka maluloko? Paolo, tingnan mong mabuti. Ako ang ama mo. Ganito yan. Patayin mo siya. Paolo. Niloko niyo ko. Angelo Mateo, katapusan mo na. Ang totoong sumasakit sa'yo ay hindi tingin ng iba, kundi ang pagkukulang mo at galit na natayo ng pader. Ikaw mismo ang laging minamaliit ang sarili mo. Panalo ang bida. Patayin mo ako. Bahala ka. Bakit ka pa nagpapakabanal? Kadiri. Gusto ko lang ipaalam sa'yo. Ang pagiging unang hinahangad mo at paghanga ng lahat ay para lang patunayan sa mundo at sa aming ama ang sarili mo. Mali ang paraan mo at landas ang totoong nagtulak sa iyo sa pagbagsak ay hindi tingin ng iba, kundi ang demonyo sa isip mo.
Paulo, tingnan mo, ang pinakamatalim na espada ay di kayang puturin ng galit sa mundo. Ang pinakamatalinong plano ay di rin kayang unawain ang mabutit masama sa mundo. Pero basta't may kabutihan sa puso natin, ang espadang ito ay di babagsak sa inosente. Ang mundong ito ay makakaroon ng liwanag.